Hello po mga kababayan at kaibigan, mga katokis. Eto po tayo, nagbabalik. Continuation lang ito nung video natin dun sa kanina, yung papunta tayo ng Jack in the Box. Eto po, nakuha na natin yung sasakyan na oil change, chinek ang mga gulong, ang mga belts, no? Package po kasi yun, no? So gumastos tayo ng almost $90 kasi may coupon pa ako. Sabi naman nung kakilala ko doon, yung service advisor, bigyan kita ng $10 discount. Oh, di ba? So less than $90, no? 86 something. Pero ang problema, kailangan ng palitan ng brake pads. Sana kung nandito lang si Hattori, bibili na lang ako ng brake pads. Pakabit ko kay Hattori, sabay inom na lang kami ng 6-pack, tapos na. Di ba rin gagastusin ko lang yung parts, yung labor, wala na. Si Hattori, 6-pack lang yun. Kaso, layo ni Hattori. No, anyway, bibigay ko na tong sasakyan sa misis ko, pero sabi ko sa kanya, mag-vlog muna ako para hindi ko nagagawin sa bahay ito. So, tingnan nyo, the same get up lang tayo, di ba? Pero sa loob naman tayo ng sasakyan ngayon. Kasi po, habang ako ay nag-aalmutsaw sa Jack in the Box, biray nyo, nakatatlong ako, mga kababayan. Pangatlong ko ng kape. Libre kasi. Nandun lang yung yung dispenser ng kape. Kape naman ako ng kape. Libre, bahala sila. Naubusan ng kape. Sabi ko, you don't have coffee anymore. Hindi ko alam. Tapos na ang break pass. Ginawa kinuha yung dalawa. Tapos antay ako ng antay, wala lumalabas yung pala, tapos na break pass. Binigyan na lang ako ng ganun, large cup pa. Di, pangatlo ko. Hyper ako nito, hyper ako Mio, Elora, hyper tayo, hyper ang kuya nyo. No? Ikaw dyan, RN2 cents, Jun Relabit, hyper ako ngayon ha. Bakit ako hyper? Kasi po, habang nandun ako sa Jack in the Box, itong si Ate Maite, nag-message sa akin, sabi niya, panoorin mo to. Nung pinanood ko, ay ang ganda mga kababayan. Walang iya. Sabi niya, panoorin mo si Chris Ulo. Nung puntahan ko si Chris, wala na, tapos na si Chris. Ang ginawa ko, pinanood ko yung video ni Ate Maite. Puti ko, si Noli Di Castro, mga kababayan ha. Ini-interview niya yung abogado ni Kibuloy, si Torion. Kinastigo Kinastigo po ni Noli Di Castro, yung abogado ni Kibuloy, si Torion. Sabi niya, bakit kasi hindi nyo pa ilabas? Alam ko namang abogado kayo, siyempre proprotektahan nyo yung nyo, kliyente nyo, maski na yan. Pero kaming taong bayan, gusto naming malaman. Dalhin nyo sa korte, di ba? O bakit hindi nyo ilabas? O yan, mga kababayan, panoorin nyo. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga at saka kayo mag-file. Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na Son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, yan ang view ko. Pero mali po yan. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan, at kami maniniwala kapag siya'y lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggulan, kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. O di ba? Kayo, ano sa opinion ninyo, mga kababayan? Ako, panig po ako kay kabayang Noli Di Castro. Di po ba? May punto po siya Oo, abogado si Torion, pero do the right thing. Do the right thing, Attorney Torion. Ilabas mo si Kibuloy. Imposibleng hindi mo alam ang kinaroroonan niyan. No? Kaming mga mayoryang Pilipino, kokonti lang kayong kojik, mga putang ina ninyo, Sige, demanda nyo ako, minura ko kayo, mga putang ina ninyo.
Ano gagawin nyo? Didemanda nyo ako dahil minura ko kayo? Oh, freedom of speech ko yon. I'm exercising my rights and freedom of expression. Putang ina ninyo. Ikaw, putang ina mo, Attorney Torion. Sige, demanda mo ako. Ha? Namong kita. Ha? Kadima-demanda pa yung murahin ka? Ha? Oh, hindi naman ako madidisbar. Hindi naman ako abogado. Pero, no? Tama na yung sinasabi nyo, attorney-client privilege. Ha? Maging ano lang tayo. Maging mabuting mamayang Pilipino ka. Bakit hindi nyo iharap si Kibuloy sa korte? At madinig naman yung panig niya. Meron pong mga biktima ng kanyang sinasabing karahasan. Lalong-lalo na sa kababaihan. Ikaw, Attorney Torion, ha? Ito na. Nag-aapilan na tayo sa'yo. Ako, umaapilan na ako sa'yo. Hindi ka ba nakokonsensya? O sadyang wala kang konsensya? Tatanong lang, ha? Kasi unang-una, mga biktima. Pangalawa, nadamay na ang kulto ni Kibuloy na Kojik. Nagkakasakitan, nananakit. Nagbabatuhan na kayo ng mga masamang salita, lalo ng kapulisan. Mas gusto nyo pa ba ng kaguluhan? Dahil lang sa isang allegedly kriminal, pugante, wanted? Kaya tama si Kabayan eh. Tama lang yung ginawa ni Kabayan. Sinupalpal ka. Kudos kay Kabayan Noli de Castro. Fed up na rin po sila. Hindi ito sa namumulitika tayo. Hindi sa dilawan si Noli, pinklawan siya, anti-Duterte siya, anti-Kiboloy siya. But, it is the opinion of an ordinary citizen that looking for something, a justice. Kung guilty or not guilty si Kiboloy, it will be on the court of law. Hindi siya extradition ng US. It's only your mind conditioning sa tao. Walang pakialam ang US dyan. Haharapin niya sa Korte ng Pilipinas. Ang Korte ng Pilipinas ang naglabas ng warrant of arrest. Kasi may probable cause eh. Di ba, Attorney Torion? Abogado ka. Do the right thing. Attorney, mahiya ka naman. Di ba? Mas gugustuhin mo pa bang magkasakitan ang mga kapwa mo Pilipino? May damdamin ka ba? Paano kung halimbawa lang mangyari yan sa anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mong babae, sa kaibigan mong babae? What you gonna feel? O baka naman wala kang damdamin, wala kang awa? Tingnan nyo mga kababayan, no? Noli de Castro, fed up na. Diba? Ginagawa ng mga kapulisan ang mandato nila, pero ikaw binababoy mo. Yung video mo pa na sinasabi mo naglabas ang korte ng temporary protection order, hindi naman para paalisin ng mga pulis. Sinasabi mo pa doon sa video mo na umalis na kayo dyan mga pulis, hindi naman pala. Dapat i-reprimand ka ng Supreme Court. Kung maaari nga lang, i-disbar ka eh. Ikaw ba ay tumutulong kay Kibuloy para wag lumabas? Ikaw ba ay nag-a-advise kay Kibuloy para hindi siya lumabas? Hindi ka ba naaawa sa mga Kojik members? Nadadamay po sila eh. Di ba, ang tawag ko na nga sa kanila, Kingdom of Judas Iscariot eh. Do the right thing. Ha? Attorney, katawa-tawa ka po. Di ba, hindi na po magandang halimbawa ang ginagawa nyo bilang isang abogado? Oo, may mandato kayo, pero bilang isang mamayang Pilipino, alam nyo naman na yung kliyente nyo ay pinaghahanap ng batas. Bakit? Why don't you do the right thing? Diba? Tanong lang, alam mo ba talaga kung nasaan o hindi si Kibuloy? Tama, mali. Paano pag may nakapagsabi, alam po ni attorney kung nasaan si Kibuloy, tapos sinasabi mong wala kang alam? Anong dapat gawin sa'yo? Diba? Sinungaling lang? Bakit labis-labis ang pagprotekta mo kay Kibuloy? Yung sinasabi niyang extra rendition, hindi naman po mga kababayan, wag po kayong maniwala dyan. Kasi kung gusto siyang extra rendition ng Amerika, mismong Amerikano na ang maghahanap sa kanya dyan. Lahat ng teknolohiya ng Amerikano
gagamitin sa kanya para lang masukbit siya. Eh hindi po. Walang ginagawang extradition request ang Amerika kasi wala pa ang kanyang asunto. Na-move nga po ng Abril 2025. Dapat itong November 5, 2024 na ang kanyang asunto, pero with the request of his lawyers here, kasi sabi nila punong-puno yung schedule ng mga lawyer during that particular time, kinatigan pa rin sila ng korte ng LA dito. Tingnan mo, ang dami nang ibinigay na leeway sa inyo. Tapos kayo pa ang magbibigay ng naratiba na hindi fair. Paano naging hindi fair ang batas ng Pilipinas? Diba? Paano hindi naging fair? Ikaw ang hindi fair, Kibuloy. Sinabi mo dati dalhin sa tamang forum. Dinala sa tamang forum, may mga biktima. Yung biktima, mga dati nyong membro. Nilapastangan mo, di umano sila. Kaming taong bayan na mga kapwa mo Pilipino, gusto naming malaman ang side ng istorya mo kung tama o mali. Kung ang desisyon ng korte ay inosente ka, then inosente ka. So be it. Nagtagumpay ka. Pero ngayon, sa mga oras na ito, sa mga panahon na ito, mga kababayan, masasabi natin, baka guilty ka nga. Kasi ginawa mo yung krimen. Kasi dyan sa ginagawa mo, saka sa ginagawa ng mga nakapalibot sa iyo, lalong-lalo ng abogado mo, ano ba ina-advise mo, Attorney Torion? Lahat na lang gagawin nyo para protektahan si Kibuloy. And you will use the kingdom of that para lang protektahan siya? Eh ano na ang ano nyo sa civic duty ninyo as a citizen of the country? Wala. Kaya galit na galit si si kabayang Noli de Castro, di ba? Napanood natin. Nasabihan niya na harap-harapan. Prangkahan na, real talk na, Attorney Torion. Huwag kang ngingiti-ngiti diyan. Sabi nga ni kabayan alam ko ngingiti-ngiti lang kayo, tatawa-tawa kayo, pero totoo po to. We are fed up. Putang ina, Torion. Putang ina mo talaga, Torion. Ilabas nyo. Kayo dyan sa kingdom of ni Kibuloy. Putang ina ninyo. Ilabas nyo si Kibuloy. Ngayon, pag nahuli po si Kibuloy, dapat kasuhan kayo. Ano, ikakaso to, Kis? E di aiding and abetting. Imposible po. Ito, sisigaw na tayo dito. Ang init, mga kababayan. Nakulog ako sa kotse. No? Imposible po, mga kababayan, na wala ni isa sa miyembro o abogado ni Kibuloy ang hindi alam kung nasaan siya ngayon. Stupido at idiota na lamang ang maniniwala sa mga yan. One or two of them knows where he is. Tama, mali. Kaya dapat lahat yan sa Kojik, kung libo man sila, imbestigahan lahat sila. Lalo na yung mga administrators nila na nag-uudyok pa, na labanan ang gobyernong ito. So ano kayo? Lawless. Eh ganun naman pala kayo. Huwag na kayong tumira sa Pilipinas. Bakit kayo nananatili sa Pilipinas kung ayaw nyong sumunod sa batas ng ating bansa? Lalong-lalo ka na, Torion, abogado ka. Yung client attorney privilege, dapat ma-toss out na yan sa window because they are looking for your client who is a fugitive running away. Diba? Defiant po sila. Dapat ikastigo ka ng Supreme Court Tangina talaga, Diba? Natatawa lang ako doon sa ginawa ni Noli de Castro, pero agree po ako, hindi lang sa tuwan-tuwa. Agree po ako. It's about time. Hindi dilawan, hindi pro Marcos, walang kulay ng politika dito. It's all about a justice. Nakakaawa yung biktima niya, paulit-ulit, di umano daw na hinalay niya. Kinikwento Buti sana, Attorney Torion, hindi mo narinig yung kwento, di ba? Narinig mo kay Secretary Abalos, galit na galit ka nga Ayaw mong marinig. Paano pag ganun ang gawin? Sakali lang, mangyari yan sa iyong pamilya, what do you feel? Baka yan mo ng justice, gusto mo na lang taniman ng bala sa ulo yung gumawa nung ganun sa pamilya mo. Di ba?
Kami gusto namin si Kibuloy humarap sa korte. Panindigan niya yung sinabi nila dati na idulog nyo sa korte ng Pilipinas, hindi sa Amerika. O ngayon, dinulog sa korte ng Pilipinas. The justice system is working. Bakit hindi nyo maiharap, hindi nyo mailabas? Ang sabi nga ng PNP, protektahan namin siya. Walang masamang mangyayari sa kanya. So why still a defiant act? Tama. Tapos nag-fake news pa ang SMNI. Karapat dapat lang na matanggalan talaga ng prangkisa yan at idemanda. Kasi kahapon, doon po sa gising kina-aanibang ko kila Mami Peng, salamat po, yung po talaga nagbibigayan ng nagsisharing ng mga information for content, no? Maraming salamat. Salamat din sa ating mga supporter na nagbibigay sa atin ng mga videos, information, no? Na-update po tayo. Biruin nyo, yung SMNI, nagpapakalat ng news na ganitong oras daw pag hindi pa nakita si Kibuloy, pasasabugin na daw yung simbahan nila. Mga gago. Mga hinayupak. Biruin nyo, pasasabugin. Ano sabi ng pulis? Hindi po totoo yun. Wala po kaming pasasabugin. Nakita nyo? Kayo SMNI, kayong Kojik, ikaw attorney, kayo ang nagpapakalat ng takot. Lalong-lalo ka na SMNI, you are urging the people na lalong maghimasok sa galit. Dapat talagang kasuhan kayo. Fake news na fake news po kayo. You are instigating a rebellion. Dapat makita po yan ng Anti-Terror Council. Kayo naman dyan sa Anti-Terror Council, gising-gising naman. Bakit hindi nyo madampot yung administrator ni Kibuloy, yung pastoral niyang babaeng harlot ni Judas? No? Nagbanta ng rebellion, ng sedition, treason. Rebellion. Ano ginagawa ninyo? Diba? Nakakahiya naman po tayo, mga kababayan. Ano na, Attorney Torion? Balik tayo kay Torion. Anong sasabihin mo? Ngiti-ngiti ka lang sa amin. Gagamitan mo na naman kami ng karapatan po ni Kibuloy yun na siya ay magtago. Totoo po ba yon, Supreme Court? Ako hindi po ako abogado, excuse me. So karapatan pala ng isang tao bilang protection niya ang magtago at wag lumabas kung ikaw ay pinaghahanap ng batas. Wag lumabas kung ikaw ay wanted. Ganun naman pala, ang galing pala ng ating justice system. Meron palang ganun palang interpretation ng mga abogado doon sa kung anumang batas na yon. Kasi sabi ni Torion, hindi po siya nagtatago. Ayun lang po ang paraan niya. Nasasaad po yan sa kanyang karapatan. Nasasaad po yan sa batas. Putang ina, pinaikot-ikot mo naman kami sa ordinaryong pag-iisip ng Pilipino na hindi mga abogado, abogada. Hindi po tama yun. Kasi lalo mo lang sinasabi, lalo na sa kabataang Pilipino sa pag-iisip ng mga musmos, na pagka nagagawa kayo ng mali, may warrant of arrest kayo, takbuhan ninyo. Huwag kayong lumabas, magtago kayo. Yun ang halimbawa na ipinapakita mo, Attorney Torion. Tapos, protektahan ninyo. Kayong magbabarkada, makipagpatayan kayo. Huwag lang siyang mahuli ng batas. Ganon ang ipinapakita ninyo ng mga Kojik sa sambayan ng Pilipino na sinasabi nyo pang kayo ay makadiyos. Sa ngayon po, walang makadiyos na sinasabi ninyo. Makahayop po kayo. Sa totoo lang, mga kababayan, nakakagigil, kaya galit. Naha-high blood ako dito, Mio. Indahit na nga. Indahit pa rin. Sunog na tayo. Diba? Nakakabisit lang, mga kababayan. Walang tigil ito. Nabibisit ako. Kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. No? Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.